Magandang umaga po sa inyong lahat para sa ating pagbubulay-bulay. At ang talatang kukunin po natin ay sa John chapter 1 verse 14. Ang sabi rito, "And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin at nakita namin ang kanyang kalwalatian, ang kalwalatian na gaya ng bugtong ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So ang ating pamagat, ang salita ay naging tao. At alam po natin sa John chapter 1 verse 1, tinuturo dito na ang salita ay Diyos. At pagdating sa verse 14, sabi rito, ang salita ay naging tao. Dito sa verse 14, ipinapakita rito ang pagka-Diyos ni Kristo. Kumbaga, totoong Diyos, totoong tao. Kumbaga, ang kanyang pagka-Diyos ay hindi nabawasan kaya siya naging tao. At siya naman ay tao pero perfect na tao sapagkat siya ay walang kasalanan. At dito sa verse 14, may tatlong bagay na pinapakita rito patungkol sa kanyang pagka-Diyos. Una dito is ang kanyang ang kalwalhatian ni Kristo. At dito, kumbaga, mapalad yung mga ginamit ng Panginoon dito. Kumbaga, na-experience mismo yung una, yung kalwalhatian ng Panginoon. Nung siya ay, kumbaga, nandun siya sa sabsaban, alam natin yon na nakita rito yung kanyang kalwalatian, kasama yung kanyang magulang sa lupang ito. At ganoon din yung mga pastors, maging yung pastor ng tupa. Kumbaga, kunting tao lang dito. At yung sumunod, kumbaga, yung kapanahunan ng mga apostol, muli, pinapakita rito yung kalwalatian ng Panginoon. Dito natin sa Matthew chapter 17, di ba, si Pedro at yung dalawa niyang kasama pa na kumbaga nagbagong anyo ang Panginoon. Ipinapakita ang kanyang kalwalatian. At hindi lang yun, hindi lang sa pamamagitan na nakikita talaga yung kanyang kalwalatian, kundi sa pamamagitan mismo ng gawa ng Panginoon. Alam natin baga sa John chapter 2, yung tubig na naging alak. Kumbaga, pinapakita rito ang kanyang kalwalatian. Kaya lang, iba talaga ang pamamaraan ng Panginoon. Bakit? Kasi, kumbaga, pinapakita yung kanyang kalwalatian, pero kundi tao lang ang nakakaalam. Alam natin yung, kumbaga, yung nagsalok ng tubig. Sapagkat karamihan doon, lalo na yung head waiter, baga na, kumbaga, ang nakita dito na, kumbaga, mas masarap yung huling alak. Pero, itong nakakaalam, di ba, si Mary, gano'n itong mga nagsalok ng tubig, alam niya na ito ay tubig. Pero kumbaga, ano ang nangyari? Milagro ng Panginoon. Pero pinapakita rito yung kanyang kalwalatian, ngunit yung kanyang pamamaraan iba. Hindi katulad ng tao, alam natin, ang tao kapag nabigyan ng pagkakataon, hanggat maaari pwedeng isagad na. Pero ang Panginoon, dahil siya ay all-knowing, pwede niyang makontrol muna na kunti muna ang nakakaalam. Kumaga, sa dulo, pwedeng dadami, pero talagang alam na alam ng Panginoon ang kanyang ang dapat niyang gawin. Ipinapakita rito ang kanyang pagka-Diyos. At muli yung kanyang kalwalhatian ay ipinapakita at na-experience ito, lalo na yung mga kasama ng Panginoon. At hindi lang yun, muli sabi dito sa verse 14, sabi rito, kumbaga, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin at nakita namin ang kanyang kalwalatian, ang kalwalatian na gaya ng bugtong ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So, ikalawa rito ay yung ang kagandahang loob ni Kristo. Yung kanyang yung kanyang grace, yung kanyang biyaya. At dito, alam natin ang Panginoon ay maraming biyaya. Pero sabi dito, full of grace. At lalo na yung ginawa ng Panginoon on the cross. Alam natin yan sa Ephesians 8 and 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. So yung kanyang biyaya talaga, malaking bagay ito. At ganun din siya nagbibigay din ng iba pa, marami. At isa dito, yung common grace, sabi dito, nagbibigay siya ng ulan sa mga mabubuti at ganoon din sa hindi. Pero alam natin, may mga biyaya din na pwedeng ibigay lang sa mga Kristiyano. Pero itong mga bagay na ito ay muli, yung biyaya ito in-experience during that time na kasama ng Panginoon sa kanyang humanity. At muli, ganoon din tayo, binibigyan tayo ng pagpapalang ito, ng biyayang ito. At hindi lang, tama yung sinasabi doon sa verse 16, di ba?
and of His fullness have all we received, and kumbaga grace for grace, biyaya ng Panginoon. Salamat sapagkat ang salita ay naging tao. At ganun din na sa dulo, full of grace and truth. So ikatlo at panghuli dito is yung ang katotohanan ni Kristo. Alam natin sa mundong ito, may katotohanan, kaya lamang ang laman dito is sa karamihan sa mundong ito ay yung, sabi nga, information, yung facts, na hindi mo natin sinasabi, mabuti rin ito, napapakinabangan ito, lalo na sa mga research, sa kumbaga, lalo na sa medicine at marami pang iba. Pero alam natin yung katotohanan ito, ang tinutukoy dito ay si Kristo, na muli ang buhay, ang katotohanan ito ay nagbibigay ng talagang totoong buhay. Tama yung sinasabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Mapalad muli yung mga naging kasama ng Panginoon na kumaga ipinakita yung kanyang kalwalatian, yung kanyang kagandahang loob, at ganoon din yung katotohanan. At tayo mismo, kumaga ay napapakinabangan namin ng mga bagay na ito. Si Kristo mismo ang naging kumaga katotohanan. Tama yung sinasabi ko sa verse 17, di ba? Sa John chapter 1, kumbaga yung grace and truth na sa amin came by Jesus Christ. So malaking bagay ito, yung katotohanan ito, at ang katotohanan ito ay nagbibigay ng buhay. Uli yung sinasabi sa John 14:6. And then pagdating sa John chapter 1, verse 4, bagano, in Him was life, and the life was the light of men. So muli yung katotohanan ito na nagbibigay ng buhay, at ang buhay na ito ay nagbibigay ng liwanag. Alam natin yan sa mundong ito, ang tingin ng tao, may buhay siya, pero hindi niya naunawaan. At ganoon din, sa tingin nila may liwanag, pero actually kadiliman pala. Pero salamat sapagkat ang salitang ito ay naging tao. Maraming tao na hindi siya naniniwala na ito si Christ, hindi man totoong Diyos. Pero salamat sapagkat ang verse mismo ito, John 1:14, ay nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos. Salamat po. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat sa iyong talata, Panginoon, na binigay sa amin. Panginoon, John 1:14. Salamat po Diyos, pinapakita ang kanyang pagka-Diyos. Salamat ang salita ay naging tao, at ito ay napapakinabangan namin ng Diyos. Mapalad yung mga naging kasama ng Panginoon, pero ganun po kami. Salamat muli sa iyong kalwalatian, ang iyong kagandahang na loob, at ganun yung katotohanan. At ang katotohanan ito, Diyos, na nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng liwanag sa aming Diyos. So dalangin po namin na ang salita, kaya mapakinabangan namin, at lagi po ikaw po lagi magpurihan sa mga bagay. Muli, itong dinadalangin namin in Jesus' name.